Ako si Teniente Ramos, isang sundalo. At kung may nakakarinig nito, malamang patay na ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Matagal na kami naglalakad sa kagubatang ito. Pero parang hindi kami umuusad. Paulit-ulit naming nadadaanan ng parehong puno. Isang matandang akasya na may nakaukit na simbolo. Ilang beses na rin naming sinubukan bumalik. Pero parang may pumipigil sa amin. "Sir, anong gagawin natin?" Tanong ni Santiago, ang pinakabata sa aming grupo. Kita ko sa mukha niya ang takot. Sinikap kong magmukhang matatag. "Manatili kayong magkakasama. Hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay." Tahimik ang gubat. Masyadong tahimik. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskus ng hayop. Ang tanging naririnig lang ay ang mabigat na paghinga ng aking mga kasamahan at ang mahihinang bulong na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. "Huwag kayong titingin sa likod." Bigla akong napahinto. Hindi ako sigurado kung ako lang nakarinig. Lumingon ako sa paligid pero wala namang nagsalita. "Cruz! Cruz!" tawag ko. Wala siyang sagot. Lumingon ako sa direksyon kung saan siya dapat nakapwesto. Pero wala na siya roon. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. "Cruz!" Walang tunog. Parang nilamon ng kagubatan ng pangalan niya. Kasunod nun, nawala rin si De Los Reyes. Hindi namin nakita kung paano. Wala kaming narinig na kaluskos. Para lang siyang nawala na parang usok. Pumikit ako saglit. Pinipilit kong labanan ng takot. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong dalhin ng natitira kong tauhan palabas ng impyernong to. May gumalaw sa gilid ng paningin ko. Isang anino. Umakbang ako paharap at inangat ang aking baril. Pero nang harapin ko ito, wala namang tao. Hanggang sa nakita ko sila. Matatalim ang kanilang mga kuko. Mahahaba ang kanilang mga dila. Ang mga mata nila pula. Nagliliyab sa gutom. Nagsimula silang lumapit. "Takbo!" sigaw ko. Wala nang isip-isip. Tumakbo kami. Pilit hinahawi ang makakapal na damo. Ang hininga ko ay mabigat. Ang puso ko'y tila gusto nang kumawala sa dibdib ko. Sa likod namin, naririnig ko ang mga yapak ng halimaw. Mabibilis, malalakas. Muli akong lumingon. Mali. May isang aswang na halos nasa mukha ko na. Ang mga pangil niya'y handa nang bumaon sa leeg ko. Pinaputukan ko siya sa ulo. Napaatras siya. Pero hindi siya bumagsak. "Sir, sa kaliwa!" Huli na. May malamig na kamay na humablot sa akin mula sa dilim. At ngayon, wala na akong makita. At kung may nakakarinig man nito, malamang ako ay patay na. Nagising ako sa malamig na lupa. Pabigat ang katawan ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Masakit ang ulo ko. Para bang may bumagsak na bato rito. Dahan-dahan akong dumilat. Madilim. Hindi ito ang madilim na kagubatan na kanina lang ay pinagtatakbuhan namin. Hindi. Mas madilim. Parang hindi dumadapo ang liwanag dito. Hindi ko maaninag ang paligid. Pero alam kong may mga matang nakatitig sa akin. May gumalaw sa likod ko. Nanigas ang katawan ko. "Hindi ka pwedeng gumalaw, Ramos. Huwag kang magkamali." Dahan-dahan kong inabot ang kutsilyo sa gilid ng bewang ko. Pero
wala na ito. Gising na siya. Narinig ko ang isang tinig. Malalim. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Maaari na ba siyang kunin? Isa pang tinig. Mas mataas. Mas malagkit pakinggan. Sinong nariyan? Tanong ko. Pilit, itinatago ang takot sa boses ko. Biglang tumahimik. Hanggang sa biglang may lumataw sa harapan ko. Isang muka. Hindi. Isang bagay na may mukha ng tao. Pero hindi ito tao. Ang balat niya tuyo at punit-punit. Ang mga matay walang puti. Puro itim. Ang bibig niya ay punong-puno ng matatalim na ngipin. Ngumiti siya. Ikaw ang huling natirang sundalo. Hindi maaari. Nasaan ang mga tauhan ko? Sigaw ko. Umalingaw-ngaw ang mga halakhak sa paligid. Nasa amin na sila. Sinubukan kong tumayo. Pero may mahigpit na humawak sa braso ko. Mabigat ang mga kamay nila. Malamig na parang patay. Hindi pa ito ang katapusan ko. Pumikit ako. Pilit kong inalala ang mga turo sa amin sa kampo. Ang sabi ng matatanda, may isang paraan para makatakas sa anino ng mga aswang. Kailangan mong baliktarin ang iyong suot. Ipasok ang damit. Ilagay ang sapatos ng magkabaliktad. Dahan-dahan kong ginamit ang natitirang lakas ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ng sigaw habang pilit kong ginagalaw ang katawan ko. Unti-unti kong naipasok ang suot kong damit at saka ako narinig ang isang matinis na sigaw. Ang mga kamay na humahawak sa akin ay bigla na lang bumitaw. Ang paligid ay nagsimulang umikot. At ang madilim na mundo biglang lumiwanag. Nagising akong muli. Ngunit ngayon nasa gitna na ulit ako ng kagubatan. Sa paligid ko, may apoy na nagliliyab mula sa isang sulo. Naroon si Santiago, duguan, nanginginig. Siya na lang ang natira, maliban sa akin. Teniente, nakikita ko sila. Nasaan sila? Napatingin siya sa dilim. Kasama na nila. Dahan-dahan akong tumayo. Mahigpit na hawak ang huling bala ng baril ko. Sa dulo ng paningin ko, may gumagalaw sa anino ng mga puno. May papalapit. At alam kong hindi sila tao. Pinakaramdaman ko ang paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Pero alam kong hindi kami nag-iisa. Hawak ko ang baril ko. Isang bala na lang ang natitira. Sa tabi ko, si Santiago. Halos hindi na rin makatayo sa sugat niya. Nanginginig siya. Hindi siya takot, kundi galit. Sa harapan namin, madilim na kagubatan. Nagsimulang lumitaw ang mga anino. Isa-isa silang umahon mula sa lupa. Lumabas mula sa likod ng mga puno. Mga aswang. Marami sila. Marami. At sa gitna nila, ang leader nila. Isang dambuhalang nilalang. Higit pa sa tao. Higit pa sa halimaw. Matangkad. May pakpak na parang paniki. Ang balat ay parang uling. At ang matay nagliliyab sa pula. Ngumisi ito. Ipinakita ang hanay ng matatalim niyang ngipin. Tapusin na natin ito, sundalo. Alam kong wala na kaming ligtas. Pero kung mamamatay kami, sisiguraduhin kong hindi sila makakaalis dito ng buhay. Santiago, hawakan mo to. Inabot ko sa kanya ang isang granadang natira. Kapag sinabi kong ihagis mo,
Ihagis mo. Tumango siya kahit namumutla na sa sugat niya. Huminga ako ng malalim. Tangina! Halik kayo! Kasabay na sigaw ko, pinaulanan ko sila ng bala. Nawala na ang takot. Napalitan ng puro galit. 3 aswang ang bumagsak, pero ang iba ay sumugod pa rin. Isang aswang ang lumundag sa akin. Mabilis. Pero mas mabilis akong sumaksak gamit ang kutsilyo ng may asin. Napasigaw ito. Nagliyab ang balat at bumagsak sa lupa na umiiyak sa sakit. Si Santiago naman ay humampas ng isang patpat na may asin sa isang aswang na pilit siyang inaabot. Nabasag ang mukha nito sa isang iglap, pero hindi pa tapos. Ang leader nila, ang dambuhalang aswang, lumipad at lumapag mismo sa harapan ko. Matapang ka, sundalo. Hindi ko siya sinagot. Imbis, tinutok ko ang baril ko sa kanyang noo. Pinandilatan niya ako ng mata at sa isang iglap, nawala siya. Lumingon ako. Wala siya. Biglang may malamig na hiningang dumampi sa batok ko. Dito ako. Napatilikod ako. Pero huli na. Inawakan niya ako sa liig at itinulak sa lupa. Mabilis siya. Masyadong mabilis. Nabitawan ko ang baril ko. Narinig kong sumigaw si Santiago. Nakita kong sinusubukan niya sumugod. Pero sa isang iglap, tinamaan siya ng matalim na kuko ng aswang. Santiago! Bumagsak siya. Duguan. At ako, walang sandata, walang bala. Wala nang paraan para lumaban. Tapos na ang laro. Oras mo na, sundalo. Hindi pa. Dahan-dahan kong dinukot ang huling alas ko. Isang maliit na bote na may banal na langis. Nang akmang sasakmalin na ako ng halimaw, binasag ko ang bote sa dibdib niya. Napaatras siya. Nagliyab ang balat niya. Santiago! Ngayon na! Sa uling lakas niya, inihagis ni Santiago ang granada sa grupo ng mga aswang. At sa isang iglap, nagliyab ang buong paligid. Ang mga aswang ay nagsisigawan. Isa-isang bumagsak at natupok ng apoy. At ang leader nila, sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niyang lumaban. Pero tinulak ko siya papasok sa nag-aapoy na puno. Inawakan niya ako sa braso ko. Pero pilit akong isinasama sa impyerno. Pero kinagat ko ang pangako at hinatak ang kutsilyo sa bulsa ko. At sa huling pagkakataon, isinaksak ko ito sa puso niya. Napatingin siya sa akin, galit, gulat, at tuluyan natupok sa apoy. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ko. Napaupo ako sa lupa, hinihingal, sugatan. Sa tabi ko, si Santiago. Nakangiti, kahit halos hindi na makahinga. Sir, buhay pa ba tayo? Mahina niyang sabi. Tumingala ako. Ang kagubatan na dati kasing dilim ng impyerno ay unti-unti na nagliliwanag sa sikat ng araw. Tumawa ako. Santiago. Oo. Buhay pa tayo. At sa wakas, nakalabas na kami.
Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Sa isang baryo, may isang lamay na ginanap para kay Mang Ruben. Isang matandang kilala sa kanilang lugar. Maraming tao ang dumalo, mga kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak. Ang lamay ay nasa loob ng lumang bahay ni Mang Ruben na may malaking bintana at mahahabang kurtina na sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Habang patuloy ang padasal, napansin ni Aling Cora, isa sa mga matatandang dumalo, ang isang lalaking nakatayo sa isang sulok. Nakaitim ito at nakayuko. Parang tahimik na nagmamasid. Hindi niya ito kilala, kaya bumulong siya sa katabing si Mang Ernesto. "Sino yung lalaking yun?" tanong ni Aling Cora. Napatingin si Mang Ernesto, pero nang sundan niya ang tinutukoy ni Aling Cora, walang sino mang nakatayo roon. Wala naman, Cora. Pagod ka lang siguro. Nang maghating gabi na, nagpasya ang ilan na magpahinga, habang ang iba ay patuloy sa pag-inom ng kape at pagkain ng biskwit. Sa gitna ng katahimikan, biglang umihip ang malamig na hangin at pumailan lang ang amoy ng kandila. Kasabay nito, may narinig silang mahina ngunit malinaw na bulong. "Bakit kayo nandito?" Napatingin ng lahat sa paligid. Wala namang nagsalita. Kinalabutan sila. Si Mang Victor na nakaupo malapit sa kabaong ay biglang napatayo at natumba ang hawak niyang tasa ng kape. Nakita ko siya. Si Mang Ruben. Nakatayo sa may pinto. Nanginginig niyang sabi. Nagkagulo ang mga tao. May ilan na lumabas para kumuha ng hangin. Ang iba na may nanatili pero tahimik at balisa. Kinabukasan, isang matandang babae ang dumating sa lamay. Lumapit siya sa kabaong at marahang hinaplos ang gilid nito. "Hindi dapat dito ginanap ang lamay. Hindi niya gusto ang bahay na to." Napatingin ang mga tao sa kanya. Siya pala ang matandang kapatid ni Mang Ruben, si Aling Pilar, na matagal nang naninirahan sa ibang bayan. Dati niyang kwento sa akin, may nagpapakita raw sa kanya rito nung nabubuhay pa siya. Baka hindi lang tayo ang naglalamay. Mula noon, hindi na muli ginamit ang bahay na yon. At sa tuwing may dumadaan sa harapan nito tuwing gabi, may nakikita silang anino sa bintana. Tila isang figurang itim, tahimik na nagmamasid.